pelikula tayo. Yung 2012, mga kapatid, alam niyo ba, gumagawa sila ng pelikula na inukondisyon na nila ang isip ng tao para dun sa mga bagay na darating. Alam mo yung mga kapatid? Kinukondisyon na nila eh. Pero pag-kondisyon na yung mga kapatid, doon sa 2012, makikita niyo kung paano lumubog ang LA. Los Angeles, talagang sumasad siya mula doon, mga kapatid. At yung tsunami, alam niyo yung Mount Everest? Yung Mount Everest, lumagpas doon sa Mount Everest yung tsunami na nag-cause ng pagindol ng LA. Na halos ang mga isla ay nabura. Sabi ko, tugmang mensahe itong ginawa na yung mga pelikulang ito, mga kapatid. Yung mga, nakikita niyo yung mga bundok, yung mga kalsada, grabe talagang walang natira sa mga kapatid. Pero ang mali lang sa pelikula, nagtayo sila ng arko. May arko yun sila eh. Pero hindi nagawa sa kahoy. Gawa sa bakal. Kaya kahit bubunguin ay hindi matablan. Pero sa ni Brother Branham, tignan nyo ang kondisyon ng tao sa kanilang isip, mga kapatid, sa sanlibutan, na kahit dumating yun, may maliligtas. Diba yung kinukondisyon nila sa tao eh. Alam nila ang nangyayari yun, pero ilalagay nila ang kondisyon doon sa isip ng tao na kapag nangyayari yun, may posibleng maligtas. Na ibig sabihin, kung pwede walang gumawa ang mga scientists ng isang sakyan na kapag dumating ang dilubyo, hindi kayang tabla yung sakyan yun. Pero baliktad pa salita ng Diyos. Pag dumating yun, walang isang tao matitira. Kahit na mag-ano sila. Sino lang po liligtas? Bride. Yung mga bride na nakasakay ng arko. Amen. Dahil may arko tayo yan eh. Ang Diyos, mali ang arko gawa nila, ang arko ginawa nila literal, mga kapatid. Ang arko na ginagawa ng Diyos ngayon, mga kapatid, ang kanyang salita, mga kapatid. Kung sino mang tao sumakay sa kanyang salita, wala nang kapahamakan, mga kapatid. Lalagpas na mula sa kapahamakan, napunta sa buhay, mga kapatid. Yun ang tanging paraan, nakikita ko, mga kapatid. Hindi ang pelikula, hindi ang mga bagay na ginawa ng tao, mga kapatid, sa kalikasan. Isa lang nakikita para maligtas tayo doon sa dilubyo na sabitin nila. Ano yung kaligtasan itong salita? Amen. Kung ang aking salita ay manatili sa inyo at ang salita ko, at ako'y manatili, kayo manatili sa ang salita. Diba? Hilingin nyo na kung anong mga bagay na gusto nyo at ito'y pagkakaroon ko sa inyo, kapatid. Amen. Yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. May balik sa atin ang kamamahaalaanan. Amen. At naniniwala ko, panoorin niyo yung 2012. At titiyakin ko kayo, kapatid, nakikilabutan kayo sa mga kita niyo. Grabe. Kinukondisyon na talaga ng tao, mga kapatid. So dito baka ipalabas natin yung mga tayo ng proyekto. So yun hindi pananakot. Yun ay talagang nangyayari dahil sinabi ng Biblia, kapag dumating ang dakilang lindol, ang maisla ng nasyon at ang mga isla ay mawawala sa mapa. Alam niyo mga kapatid, gumawa kayo ng globe, yung mapa, tignan niyo yung Pilipinas kung nasan siya nakalagay. Ang Pilipinas pala, mga kapatid, ito yung LA Pilipinas ng dito, walang mga nakaharang na bansa, walang isla nakaharang. Kaya maglubog na ito, ang tendency, yung tsunami, diretso sa atin. Tingnan nyo yung katabi, sakay ng globo, yung globe, o kaya ng mapa. Tingnan nyo yung mapa ng Pilipinas, mga kapatid, at yung kagayan ng Los Angeles. Kasi ang doon sa pelikula, ang lumubog, yung LA. Anong sabi ni Brother Branham? Ano ang lulubog? LA ang lumubog, mga kapatid. At pag lumubog yun, ay talaga naman, ang Pilipinas, pinag-usapan nga namin ni Pastor Hill. Sabi nga ni Pastor Hill, ikawawa talaga ang mga tao, talagang Pilipinas, mabubura sa mapa. Talagang burako. Tinampulan ng atin ng Diyos, ulan pa lang yan eh. 6 na oras na ulan, mga kapatid, binaha ang buong Metro Manila. 6 na oras na ulan pa lang yan, kapatid. How much more, pag dumating ang time na ang galit ng Diyos ay buhos niya ng mundo ito. Diba? Pero huwag kayong magalala, amen. Titiyakin kayo, once na sinunod nyo ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang kaligtasan ay makakamtan natin. Amen. Kaya I hope na nakita nyo ito, mga kapatid. Amen. The dominions of God's mind. Ibigay na sa atin ang Panginoong kapamahalaan. Magsalita na lang tayo. Kapag nakaposisyon ka, magsalita ka na lang kung anong gusto mo, mga kapatid. Amen. Kung anong hingin mo sa kanya, mga kapatid, naniniwala ko na kapag ito'y kalooban ng Diyos, ito'y ibibigay niya sa atin, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. God bless you. At may gawain tayo mamaya, maganda 1:30, dahan natin, mga kapatid. At magkakaroon tayo ng question and answer. At ito ang huwag natin kalimutan, yung pagtitipo, mga kapatid. Amen. At magpakainit tayo sa Panginoon. At ang Diyos ang kagagantimpala sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya God bless you all, mga kapatid. Siguro yung announcement natin, yung anniversary natin, paghandaan na po natin yung anniversary. Yung November 23 and 24. December. Ano ba yan?
December. Balibara, gusto ko na talagang mag-campaigning eh. December 2024, paghandaan po natin. Saka Gusto ko na kayo November makasama. 30. Sama tayong lahat. So magkakaroon tayo ng dalawang sasakyan. Isang jeep na Arkelahin, saka ipapala na lang dito yung isang sasakyan. Para tayo sasakay. So God bless you mga kapatid. Masaya po bang bawat isa? Masaya tayo kapatid. November Masaya 30 tayo. malapit. Hindi, November 30 daw. Oh, November 30, mga young people lang. Amen.